Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong House Senior Deputy Majority Leader sa katauhan po ni Congressman Lawrence Defensor. Congressman Defensor, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong. Magandang umaga, John and Judith. Lalo na sa umaga. Opo. Good morning, Kong. Good morning, Kong. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli po kayong makausap, kaugnay sa ikangay mainit-init pa na issue ng palitan ng liderato ng mababang kapulungan. Congressman Defensor, nabanggit na ilan sa mga pangalan na lumutang bago ang pagkakapili kay Congressman Faustino Bogie III, mga hindi na rin naman po bagito. Kumbaga, veterano na rin po sa larangan ng politika at maging sa pagiging congressman. So sa inyo pong pagkakaalam, ano po ang naging basihan para i-nominate at tuluyan ninyo pong piliin si Congressman Bogie D bilang bagong speaker ng Kamara? Kong. Tama yun, John. Iba't ibang pangalan ang lumabas. Ngunit dahil gusto ng Kamara de Representante ng pagbabago, lalo na para mabawi namin ang integridad at reputasyon ng House, pumili ang mga miyembro at partido ng isang deputy speaker na walang kinalaman sa 2025 budget at walang kinalaman sa flood control issue ngayong 20th Congress. Kaya si Speaker Bogie D ang napilian at mabuti din he has his own quiet brand of leadership as a deputy speaker. Mm-hmm. Binabanggit ba, tama ba, correct me if I'm wrong, Congressman Defensor, na after ma-nominate si Congressman Bogie D, wala nang iba pang ini-nominate para bago nagkaroon ng botohan? Tama po ba, Kong? Tama yun, John. Walang ibang ni-nominate, walang ibang nagpakita ng interest na maging speaker ng House of Representatives. Walang nagpakita ng interest? Tama po yung pagkakadinig namin, Kong? Meron, pero sa aktual na nomination at eleksyon, walang ibang tumayo, walang ibang may ni-nominate. Kaya natutuwa kami na maganda ang consensus ng mayorya. Kaya iisa lang ang nominated at isa lang ang nahalal bilang Speaker of the House of Representatives. Opo. Dahil yung ibang interesado na mga pangalan noon na sinasabi natin, tulad ni Congressman Albi Benitez, ang sinasabi din si Congressman Toby Chanco, ay sumama at bumoto kay newly elected Speaker Bogie D. Mm-hmm. Right. So, tama rin po ba yung info na nakakalap namin at lumalabas na rin sa ibang mga platform na nagkaroon ng pagkakabanggit or pagkakataon sina Congressman Albi Benitez at Toby Chanco na kumbagay ipursige ang pagiging susunod na House Speaker, pero ang problema, hindi po sila nagkaroon ng sapat na numero. Can you confirm this, Congressman Defensor? Naririnig ko lang yung intensyon na yon, pero sa pagkakaalam ko, si Congressman Toby Chanco, sa simula't-simula pa lang, hindi nagparamdam sa akin na gusto niya maging House Speaker. Gusto niya lang mapursige itong investigasyon sa 2025 budget, sa flood control. Si Congressman Albi Benitez, totoo yun. May kumakalat talagang balitang interesado siya. And I just cannot confirm it from him. Pero merong mga kaibigan, si Congressman Albi Benitez, na gusto sana siya. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, pagdating sa nomination, ay nagdesisyon na rin silang sumama kay Speaker-elect Bogie D. Kong, good morning. Si Judith Estrada Larino po. Yes, Judith. May singit ko lang kasi hindi nabanggit ni partner John dun sa mga lumutang pero sabi nyo nga nung aktual na botohan talagang si Congressman Bogie D lang talaga for House Speakership, no? Si Congressman Cavite, Kiko Barzaga, Kong, kamusta yun? Kasi di ba may mga post siya na i-challenge siya. Gusto may niya kwento i-challenge, pa nga na yes. pumasok mismo sa Hindi kwarto pinapasok. Hindi, yung bagay yun. Pumasok una, mismo sa kay kwarto ni Congressman Sandro. Congressman Sandro Marcos para sabihin, tatakbo ako bilang bagong speaker. At supportan kailangan siya. ko ang suporta ninyo. Ano pong nangyari doon? Mabuti na yung na nandun siya mismo sa session ng eleksyon at wala naman akong narinig na kahit ano mula kay Congressman Barzaga. Mabuti na yon at nag-participate siya at nakita niyang may proseso.
At nag-abstain siya. Hanggang doon na lang ang masasabi ko dahil hindi naman malalim ang aming usapan at ugnayan. Mm-mm. To quote po yung isa sa mga naging panayam sa inyo after the speakership change, ang binabanggit nyo po, pinili nyo ang isang deputy speaker na hindi involved sa 2025 budget at hindi nasangkot sa flood control anomaly. With your indulgence, Congressman Defensor, may isa pang pangalan dito na bukod sa hindi kasama sa 2025 budget, at mukhang hindi rin lumutang ang pangalan sa flood control anomaly. At isa ring veterano, si Antipolo Representative at Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ano pong nangyari sa kanya, Kong? Aktibo si Congressman Ronnie Puno sa National Unity Party at hindi siya nagpahayag na siya ay interesado maging speaker. Sa aming usapan ay hindi rin naman siya lumutang bilang isang contender sa mga party leaders ng Kongreso. Ngunit as a party mate, I am glad that Congressman Ronnie Puno will continue to be our party leader and party chairman in the National Unity Party. Mabuti yon at may veteran experience at matatag ang paninindigan. Kaya mabuting kasama pa rin siya sa leadership ng House of Representatives. Po. Kayo naman po, personally, kasi Senior Deputy Majority Leader, at hindi na rin naman po kayo bagito sa Kamara, Congressman Defensor, wala po bang kumalabit sa inyo para sabihin, Kong, ikaw na, Baka pwede susuportahan ka namin, Kong. John, mabuti na lang wala at wala akong balak na maging speaker. Maraming problema ang isang speaker ng Kamara de Representante. Kasama niyo ako na maninigurado na lang na may pagbabago at mapalitan na itong imahen ng ating Kamara. May dala kaming pagbabago. We needed this change in the House of Representatives after this anomalous flood control project. Dahil kawawa din ang ibang mga membro ng Kongreso na hindi naman involved at walang kinalaman. The billions of pesos in insertions does not mean that everyone was involved. Karamihan dito, dala-dala lang ng BICAM at ang mga tinasok nila, hindi rin naman alam ng ibang mga miyembro ng Kongreso. So dapat magbago ito. The budget process must be more transparent. The BICAM must be more transparent at dapat matuto na ang mga politikong mga korap. Dapat ang mga taga-DPWH na korap at kontraktor na korap, dapat may makasuhan at dapat may makulong dahil dito sa anomalous flood control project in the billions of pesos. Ako confirm niyo po ba, Congressman Defensor, na talagang marami kang totoong kaibigan dahil hindi ka itinulak para maging susunod na speaker ng Kamara? Tama po ba, Kong? Totoo yun. Siguro maraming nagmamahal sa akin at di ako sinalang sa ganyang problema. Ayaw kang pahirapan, Kong. No? Ayaw kang pahirapan. So yun, pag nasa taas ka, siguradong nasasangkot ka sa anomalya. Kaya mabuti nang maglingkod tayo sa mga Ilonggo dito sa Iloilo at maging mahusay na halimbawa na lang bilang isang miyembro ng Kamara. Alright. Total, nandiyan na po. Andiyan na, nakatindig na bilang bagong House Speaker si Congressman D. Ano po ang nakikita nyong ikangay kalidad at pagkatao niya na talagang masasabi nating tama ang inyong pagkakapili sa kanya, Kong? He has a very stable character and he is a good listener to the members of the House of Representatives. And we have learned to listen to the clamor of Filipinos against the House, against corruption. Sana lang ipagpatibay niya itong pagbabago sa House, sa pagbukas sa independent commission that we will cooperate fully and make sure that accountability will be found through this flood control anomaly. So isa yon, transparency in the budget and cooperation with the investigation of the independent commission. At binabanggit din po, paano po natin, hindi rin kasi natin maiwasan na may intriga na quote-unquote, pinalitan nyo lang yung tao pero hindi pa rin naman siya ang talagang totoong masusunod. Dahil may mga alingas-ngas with your indulgence, Congressman Defensor, na dahil majority pa rin, kakampi o kaalyado ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin maiwasang magtanong or magtaka ang mga kababayan natin na baka mamaya si dating Speaker Romualdez pa rin ang masunod
dahil majority pa rin ng mga kongresista ay suportado siya. Hindi totoo yun, John. I believe in the independence of Speaker D. At isa yon sa rason kung bakit nag-iisa lang siyang pinili ng mayorya because he has our trust and confidence na maninindigan siya. And he has assured us that he will not protect the guilty even if some of them are his colleagues or his friends. Kung sa committee chairmanship, syempre nagpalit na ng bagong speaker. Kamusta po yung pagpapalit din ba o paano ba yan? Yung discarded dyan sa committee chairmanship po under the new House Speaker po. Judith, the passage of the budget is our first priority. Good. Saka na tayo mag-reassess ng House leadership positions and chairmanships. Hindi ito ang tamang panahon para magbago. Let's give it time for the members to perform first before we assess their performance in the House of Representatives. We need to pass the budget by the second week of October at yun ang una nating gagawin. Yun, oo. Kailangan muna yung budget bago yung pagpapalit no, ng mga chairmanship. Opo. Okay? Karagdagan lamang po katanungan na Congressman Defensor with your indulgence. Alam naman po nating hindi ganun dali ang mamuno sa isang malaking grupo tulad ng Kongreso. At marami rin nagsasabi na mahirap baguhin or linisin ang isang bahay na nadumihan, quote-unquote. So, papaano nyo po ikangay matutulungan si Speaker Bogie D para tuluyang malinis ng husto ang Kongreso at may ibalik yung tiwala ng publiko sa inyo pong hanay, Kong? Alam mo, John, ang isang budget ay proposal ng executive department, ng department heads and the president. At may sarili silang programa to ensure that the national development program is achieved. Bagamat may karapatan ang Kamara na ayusin, i-amyendahan ang national budget, ang tiwaling pag-amyenda at pag-realign ng mga pondo ay malina. We will legislate and we will study the budget, but we will not realign it in such a way that the bicameral conference committee will abuse its power. We will simply look at the budget and ensure that it is what is best for the Filipino people. Yan muna ang disiplina na ipapakita ng House of Representatives pagdating sa pondo na wala nang pag-aabuso tulad ng mga flood control at DPWH project. We will allow the departments to achieve their goals for the fiscal year 2026. At dahil para ito sa Pilipino, magpapakita ng disiplina ang mga miyembro ng Kongreso. John, pahabol ko na lang din kung totoong galit ang mga Pilipino sa mga politikong magnanakaw. Tandaan natin na resulta ito ng ating pagboto kada eleksyon. Sana mamulat ang mga Pilipino na wag na bumoto ng mga kurap. Kung ayaw ninyo sa mga politikong magnanakaw at bobo, kung ayaw ninyo sa Senado, kung ayaw ninyo sa Kongreso, sana bumoto tayo ng tama at pumili ng husto kapag binibigyan tayo ng ganyang pagkakataon kada eleksyon. Right. Well said. At saka tuwing eleksyon na lang, lagi nating inaalala si Wisely na hanggang ngayon yata hindi pa natin nakikita, Congressman Defensor. Hindi pa tayo umaabot sa W. Vote lang tayo. Sa vote pa lang tayo, wala pa yung Wisely. Hanggang vote lang po tayo. Marami pang vote buying. Yun ang problema. Ay, nako. Matuto po tayo dahil ang pagboto ng tama para po sa atin ito, para ito sa ating mga pamilya, para hindi tayo galit sa gobyerno. Palitan natin yung mga taong hindi karapat-dapat nakaupo sa pwesto. Alright. That, very well said. Good luck po, Congressman Defensor. At kami po'y uunahan na namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Malamang abalahin namin kayo ulit for update sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan, Congressman. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, John and Judith. At umabot sana tayo sa W ng vote. Thank you at mabuhay ang WI. Thank you so much, sir. Ingat po kayo. Ingat po. Yung po mga kabalitan, kabalitaktakan, si House Senior Deputy Majority Leader, Lawrence Defensor.